Hello? Hello, test mic. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ngayon po ay ah, tungo po sa ating serye ng pangarap patungkol po sa Apostles' Creed po. Kanina po, nabasa po natin ang Mark chapter 15, verse 6 to 15. Nag-jump po tayo sa verse 33 to 47. Ngayon po, ang babasahin na lang po natin is Mark chapter 15, verse 37 to 39. Tayo po yung magsitayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung handa na pong lahat, verse 37, And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. Verse 38, And the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. Verse 39, And when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, Truly this man was the Son of God. Tayo po ay manalangin. Muli po, Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Minsan pa, Ama, kami po yung nahingi ng gabay na banal na Espiritu upang padubayan ng bawat sa Panginoon sa aming pakinig. Bigyan po kami, Panginoon, ng kababaang loob, Panginoon. Bigyan po ako ng joy sa pagbabahagi ng isalita na kung saan, Panginoon, ito po yung napakahalaga, Panginoon, na dapat malaman ng iyong mga anak sa araw nito. Minsan pa po, Panginoon, pagbuksan ng aming mga tenga, aming puso, sa pakikinig at naway ito po ay magkaroon ng buhay sa aming pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kaya tama muli po, maraming salamat po sa araw nito, maging aming kailingan, kay Isaac Koloban at ang lahat ng ito, Ama, ay ibinabalik namin, papulit pasalamat sa pangalan ng iyong anak na Jesus Cristo. Amen. Pwede na po tayo magsipo. Pa ito. Muli po tayo po ay patuloy sa ating serye ng pangaral patungkol po sa Apostles' Creed. Unang naibahagi po ni Elder Rolly ang patungkol po sa I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. Kung saan po ibinahag niya patungkol po sa manlilikha, hindi ang ating Diyos. Ngunit dahil po sa kasalanan ng tao, ano po ang nangyari? Ninakaw ng tao ang kadakilaan na para sa Diyos. Imbis na sambahin po ang manlilikha, ang kanyang nilikha po, ang kanilang sinamba. So, malaking pagkakaiba po, no? Ang manlilikha at ang nilikha. Ngayon, ang ikalawa naman pong bahagi po ay yung binahagi ni Elder Rickson, po ay patungkol sa I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Dito ay binahagi ang pagiging Panginoon ni Jesus at Mesayas na tanging daan sa kiniligtas ng sangkatauhan. Yan po ang binahagi ni Elder Rickson. Ay katlo naman po ay ibinahagi naman po ni Elder J. Ito naman po ay patungkol sa who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Dito ay kinilaki ni Elder J ang patungkol po sa kahalagaan ng miracle at uniqueness ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At meron pong reason kung bakit po na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Una po dito yung tinatawag na biblical reason, na ito po ay mula sa Biblia, ayon po sa sola scriptura. Ikalawa naman po ay yung tinatawag po na historical reason. Ito po ay paninindigan ng early churches. Ito po ay paninindigan po ng mga sinaunang mga mananampalataya natin. Ang ikatlo naman po ay yung tinatawag po na doctrinal reason. Ngayon tayo po ay patuloy na sa ating pangaral sa ikaapat na bahagi ng Apostles' Creed. At ito po ay ang He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Ngayon po, ano ba po ang Apostles' Creed? Na ginamit sa kanlurang simbahan o Western Church mula noong ikaapat na siglo at tradisyonal na iniugnay sa 12 apostol. So, more on sa apostol po ito. Yung sa 12 apostol po, yung kung bakit po nabuong Apostles' Creed. Ito ay hindi matatagpuan sa Biblia at hindi direktang isinulat ng mga apostol. Tinawag na Apostles' Creed dahil ito ay talaan ng itinuro ng mga apostol. At ito ay mahalagang buod ng Kristiyanong doktrina. Ngayon, sino po ang sumulat ng Apostles' Creed? Ito ay pinagtibay ng sinaunang teorya
ang paniniwala na ang 12 apostol ay ang orihinal na may akda ng Apostles' Creed. At bawat isa ay may ambag ng espesyal na artikulo. Ngayon, ang mga scholar ng Biblia ay sumang-ayon na ang credo ay binuo sa pagitan ng ikalawa at ikasyam na siglo. Ang pinakalumang anyo ng credo ay lumitaw noong humigit kumulang 340 AD. Ngayon, ano po ang kalagayan ng Apostles' Creed? Ang credo po ng apostol ay ang pinakamakasaysayan at universal na buod ng pananampalatayang Kristiyano sa buong kasaysayan ng simbahan. Ito ay nagtuturo, gumagabay, nagtatanggol at nagtataglay ng pinakamahalagang tanong sa lahat. Ano kaya yung katanungan na yun? Ano ba ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng kaligtasan? Sa atin namang lahat, malimit yan po ang ating mga tanong sa buhay natin. Ano ba ang dapat nating gawin upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Ngayon, sa ating kapanahunan, tinatawag natin ang sarili natin ng mga Kristiyano, believers, tinatawag din natin mga deacons, mga tagasunod ni Kristo. Yun ang malimit po nating nakikita o naririnig sa ating pagsasabihan tayo, mga brother and sister. Yan po ang malimit nating binabanggit sa ating mga kapatiran. At ito naman po ay napapatunayan natin sa magitan po ng pakikilahok natin sa gawain sa ating pananambahan. Maging sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ng Bible study. Di po nag-Bible study tayo sa ating mga pamilya, kaibigan, kasamaan sa trabaho, at maging sa mga taong nakakasalumuhan natin. Malimit nating ibinabahagi ng salita ng Diyos. Minsan napagkakwentuhan po natin na sa simpleng bagay lang na kwentuhan, ang Diyos pa rin ang ating itinataas sa kanila bilang isang mananampalataya ng Kristo. Ngayon, ngunit marami ding tinatawag po na nominal Christian. Ano ba yung ibig sabihin ng nominal Christian? Sila yung Kristiyano na walang panahon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Di ba po? Minsan, di na nga nananalangin eh. O nakakalimutan manalangin. Minsan, nakakalimutan na rin po na mag-share ng Word of God. O minsan, mas inuuna pa yung mga bagay sa sanlibutan sa buhay nila. At wala ng Diyos sa buhay nila. Mas marami pang panahon sa mga technology ngayon, sa cellphone. At marami na rin panahon sa mga bagay na, let's say, kailangan natin yung pagpapayaman or ano bang mga bagay na ito. Kailangan ng tao to. Ngunit, pinakamahalaga sa lahat, di ba, ang Diyos na lumikha sa ating lahat. Dahil siya po ang ating kasapatan. Ngayon po, ano pong dapat natin gawin ngayon sa araw na ito? Kaya, dapat nating unawain to, mga kapatiran. Kasi, bilang tayong mananampalataya ni Kristo, ang akala natin okay na eh. Kasi nagiging normal na lang sa atin itong mga bagay na ito. Aatin na lang tayo sa simbahan, okay lang. Okay naman eh, kasi feeling natin, nakatupad na tayo sa kalooban ng Diyos kung magitan nito. Pero, pag inunawa natin ng lubusan ng salita ng Diyos, makikita natin na may kulang sa ating pananambahan, maging sa ating buhay. Ngayon po, pwede mo namang sabihin na niniwala kay Kristo. Totoo po yun. Pero, hindi ka naman sumusunod. Maaari. Kaya sino bang Kristo ang pininiwalaan mo at sinasampalatayanan mo? Yan po ang pinakamahalagang tanong sa buhay ng isang tao. Sino ba? Sino ba ang ating sinasampalatayanan? Kaya napakahalaga ng Apostles' Creed sa ating mga mananampalataya. Ito ay po ay nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Ang kanyang pagiging manlilikha, ang uniqueness ng kanyang kapanganakan, ang tinatawag na Trinidad, na ang Diyos ay iisa, may 3 persona, at lahat sila ay Diyos. Ang kahalagahan ng pananambahan, kaya po tayo nandito ngayon, ang tinatawag po na bautismo, at ang tinatawag po na komunyon. At marami po pong iba na nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, sino ba si Kristo sa iyong buhay? Marami naman ang nakakalam kung sino po si Kristo. Di ba po? Kung anong ginagawa niya, kung anong mga itinuro niya, kung paano siya namatay at ang kanyang pagkabuhay. Pero ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang na-accomplish o na-accomplish niya sa mga ginagawa niya na yon?
Kaya sa araw na ito, napakahalaga pag-aralan natin ang ating confession ng ating pananampalataya sa Apostles' Creed. Sa araw nito ay ating pagnilayan ang linya ng ika-4 na sermon. Ito po ang He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Ito po hinati ko po sa 4 na bahagi. Una po ay I believe He suffered. Ikalawa po ay I believe He suffered under Pontius Pilate. Isanama ko na po si Pontius Pilato. Ikatlo po ay I believe He crucified. At ika-4 naman po ay ang I believe He died and was buried. Ngayon po, ang unang bahagi po, I believe He suffered. Ano bang ibig na sabihin po ng He suffered? Sa buong buhay ni Kristo, ang malimit natin na naririnig ay ang kanyang kamangahang mga gawa. Tulad ng pagpapagaling, pagbuhay ng mga patay, pagbibigay pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa, at marami pang kamangahamanghang ginawa ang Panginoon Kristo. At ayon po sa John chapter 21 verse 25, at marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat ko tungkol dito. So, talagang malawak ang mga bagay na ginawa ng Panginoon Kristo. Ngunit hindi lang para magturo, magpagaling, at gumawa ng himala ang ating Panginoong Kristo. Naparito siya para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. At naparito siya upang hindi paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami, ayon po sa Mark chapter 10 verse 45. Siya po ay ipinanganak para mamatay. Grabe po, no? Tayo po ay pinanganak para tayo iligtas ng Panginoong Kristo. Pero ang Panginoong Kristo, siya po ay pinanganak para siya po ay mamatay sa ating lahat. Sa lahat ng panahong namuhay sa daigdig, at mas lalo na nung anong bandang huli ng kanyang buhay, siya po ay dumaras ng pagdurusa. Kung babalikan natin ang kanyang buhay, sa pasimula pa lang ay makikita natin ang paghihirap ng ating Panginoong Kristo. Iniwan niya ang mga magagandang bagay sa kalangitan o kagalakan sa kalangitan. Di ba po? Pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Nandun, wala siyang stress, wala siyang problema, mga bagay na kung saan na masasabi natin pinaka-kagalakan sa puso ng isang tao na masasabi natin na pinaka-the best na dapat na mangyari sa buhay natin. Naranasan niya ang mga kahirapang naranasan ng tao tulad ng pagkagutom, pagkauhaw, kalungkutan, pagtangis at marami pang iba. Naranasan niya ang kawalan at kahirapan. Ni wala siyang sariling tahanan. Isipin po natin nung ipinanganak ang Panginoon Kristo, di ba? Wala po talaga siyang lugar. Lagi po siyang dinedeny. Ang kinawian niya po ay doon po siya sa sabsaban. So isipin po natin, Diyos siya. Dapat komportable yung kanyang kapanganakan. O nasa magandang lugar po siya ipinanganak. Pero ano pong nangyari? Kasama niya po yung mga hayop, yung mga kambing, mga tupa, doon po sa sabsaban po. Pinagtiisan niya ang pag-iinsulto, pagtatraidor, paninirang puri, paglalapastangan, pagtatakwil at masamang trato ng mga tao sa kanya. Hinarap niya ang tukso ng dyablo. Ang kamatayang sinapit niya ay kahiya-hiya at napakasakit na kamatayan. Naranasan niya ang matinding paghihirap ng kalooban bilang isang sinumpa at tinalikuran ng kanyang amang nasa langit. Ayon po sa Isaiah 53, verse 2 to 5, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugad na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang matatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng habdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Ang mga paghihirap na dinanas ni Kristo ay hindi parusa ng Diyos sa Kanya. Dahil wala naman talaga siyang kasalanan.
Sa simula pa lang, wala talaga eh. Ngunit ang totoo po, tayong lahat po ay nagkasala. Ang pagparito ni Kristo at ang pagdanas niya ng kahirapan ay upang maging perpektong karapat-dapat siya bilang ating tagapamagitan sa Diyos. Sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ginawang ganap ng Diyos at sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian kung ba tayo nandito ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang perpektong tagapagligtas natin. At dahil sa naranasan niya ang paghihirap na dinanas natin, nadama niya din ang paghihirap natin dahil naranasan niya ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay natin. Pero, iba siya. Siya po ay hindi nagkasala ayon po sa Hebrews chapter 4, verse 15. Tayo, konting pagsubok lang po, no? Nagkakasala agad. Totoo po yun. Tapos, ang dali nating sisihin ang ating mga paligiran, maging mga sitwasyon ng buhay natin, maging hirap ng buhay, o yung mga gawa ng tao. Nabangga ka lang ng konti. May nasabi ka na, nagkasala ka agad tayo. Nasugatan ka lang konti. Masama ng loob mo. Napagsabihan ka lang ng simpleng pananalita na hindi naman yun ang tinutukoy niya. Nagkasala ka na. May sinabi ka na sa kanya. Ang lahat ng bagay nito ay ginagawa nating excuse sa ating mga nagawang kasalanan dahil sa kanya kasi kaya ako nagkasala eh. Totoo po yun. Nangyayari sa buhay natin ito. Na once na may gumawa sa atin ng kapwa natin, nagkasala tayo dahil sa kanya eh. Nagkaroon ng mga bagay na sa ating lipunan, tayo naapektuhan. Nakapagsalita tayo ng masama, nakapag-isip tayo ng masama, dahil sa kanya eh. Ganun ang kaisipan ng tao. Tandaan po natin, walang kapangyarihan ang gospel kahit iali ni Kristo ang kanyang sarili kung wala siyang perpektong buhay. O kung hindi siya nakasunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit siya po ay nagtagumpay at ito ang ating pinaniniwalaan na mula sa Biblia. Ayon po sa John chapter 16, verse 33, ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa sanlibutan ito. So napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesus ang sanlibutan ito. Kaya dapat tayong pasalamat sa ating Panginoon dahil siya po ay nagtagumpay. At yan po ang katotohanan. Ikalawang bahagi po. I believe he suffered under Pontius Pilate. Sino ba si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato ay isang Romanong gobernador ng Judea. Siya po ay nabuhay noong 26 to 36 Common Era. At ang trabaho po ni Poncio Pilato bilang isang gobernador ay, ang ginawa niya po ay, bilang gobernador ng Palestine na sinakop ng mga Romano, ininsulto niya ang relihiyon na kanyang sinasakupang Hudyo. Sa magitan po ng pagtataguyod ng relihiyong Romano at pagsamba sa emperador. Pinukaw o inudyukan niya kapwa ang mga Hudyo at mga Samaritano sa panggugulo noong panahon ng kanyang panunukulan at na maglaon kailangan niyang humarap sa paglilitis sa Roma para sa kalupitan at pang-aapi. So dahil sa kanyang mga ginawa, kalupitan at pang-aapi, siya ngayon po ay haharap at lilitisin sa Roma. Paano po namatay si Poncio Pilato? Si Poncio Pilato po ay nagpakamatay sa magitan po ng utos ni Emperador Caligula noong 36 Common Era. At ito po, si Poncio Pilato ay namatay pagkatapos ng 36 Common Era bilang Romanong gobernador ng Judea mula sa panahon, mula noong 26 to 36 Common Era sa ilalim ng Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato ang namuno sa paglilitis kay Jesus at nagbigay ng utos para sa kanyang pagpapako sa krus. Ngayon, bakit kayo napakahalaga na karakter ni Poncio Pilato sa Apostles' Creed? Bakit kaya sa dami-dami po ng pangalan, pwede si Herodes. Pwede naman po yung mga Pariseo, Saduceo, mga Hintil, at ibang mga pangalan po na masasabi natin na popular, na maaari namang isama sa Apostles' Creed.
Bakit kaya? Ito ay upang patunayan na ang ginawa ng Panginoong Hesus at ang mga dinanas niya ay totoong nangyari po. Saan? Sa kasaysayan. Ito po ay nasulat sa kasaysayan. Yun lang naman po ang nagpapatunay. Pag ito po ay may ebidensya na isulat sa isang libro or na isulat sa isang bato na meron po si Pilato, yun po ang katotohanan na ito po ay naganap sa kasaysayan at ang lahat ng mga bagay na nangyari sa Panginoon Kristo ay totoo po. Ito pong lahat po ay hindi po isang alamat o katang-isip lamang. Ito po ay totoong nangyari. At isa pang katotohanan na ito po ay nasulat sa Biblia. Di ba po? Na ating sandigan ng katotohanan at ating pinaniniwalaan. Naniniwala ba kayo sa Biblia? Lahat naman po tayo naniniwala sa Biblia dahil ito po ay salita ng Diyos. Ngayon po, pag nilayan po natin kung ang lahat ng ito ay katang-isip lamang. No? Ibig sabihin po nito, katang-isip lang din po ang ating kaligtasan. Ganun po mangyayari. Kung lahat ng ito po ay katang-isip lamang, katang-isip lang din yung ginagawa natin ngayon. Di walang kabuluhan ang mga ginagawa natin. Ngunit ito po ay totoong naganap at mismo ang Biblia ang nagpapatotoo dito na ito ay nangyari sa kasaysayan. Ayon sa mga gawa, chapter 4, verse 26 to 28, nagaandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Verse 27, nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. 28, nagkatipon sila kaya't naisaktuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakdaan ninyo nung panguna. Kung babasahin naman po natin ang Isaiah 53 verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking mga panukala. So ito po ay kalooban ng Panginoon. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo naman ay nakalaya at naligtas at nakaranas po ng biyaya sa Diyos na tinatawag po na greatest exchange po. Ito ay biyaya na natamo natin dahil sa kanyang ginawa sa atin. At ito po ang tinatawag na plano ng Diyos para tayo ay iligtas. Ikatatlong bahagi po. I believe He was crucified. Ano ba ang ibig sabihin ng crucified or crucifixion? Ang pagpapako sa krus ay isang paraan ng parusang kamatayan kung saan ang nahatulan ay itinali o ipinako sa isang malaking kahoy na krus o poste at iniiwan upang bitayin hanggang sa kamatayan. Ginamit ito bilang parusa ng mga Persyano, Romano at Kartaheno. Bukod sa pagpapahirap sa katawan o tortured, ito ang pinakamasaklap o nakakahiyang kamatayan. Bakit po nakakahiyang kamatayan? Dahil ikaw po ay hubot-hubad na lantarang ipinaparada sa lahat ng tao. Ang hirap po no? Tayo nga lang po makita natin na iyan na po tayo. Pero ang Panginoon si Kristo po, nakita natin, hubot-hubad. Ito po ang pinakarumal-dumal na kamatayan na sasapitin ng isang tao na nakatulan. Ngayon, ano ba ang proseso kung bakit namamatay ang isang tao kapag siya ay nakapako sa krus? Ang mga nahatulan ay mahihirapang huminga dahil po, saan po? Hyperinflated lungs. Ang hinatulan ay sumakatuwid ay kailangang itaas ang kanyang mga braso na humahantong sa pagkahapo o ang kanyang mga paa ay susuportahan sa magitan ng pagtali ng isang bloke ng kahoy. Kapag hindi na kayang iangat ang sarili, mamamatay ang nahatulan sa loob ng ilang minuto. So ang kalagayan po ng Panginoon Kristo ay ganito. Kailangan niyang iangat ang kanyang braso para siya po ay huminga.
at ang kanyang paa susuportahan. Isipin po natin, papunta pa lang po siya sa Golgotha, at bago siya lumakad, di ba may naranasan na siyang tortured? Sinalpakan siya ng koronang tinik po. Hinampasan pa siya, no? Hindi natin alam kung ano kasi wala naman pong naksul sa Biblia po, no? Na yung mga sugat na dinanas niya, o yung, hindi natin alam kung gaano karami ang sugat na dinanas niya patungo sa Golgotha. So, tayo, konting sugat lang masakit na, di ba? Pero siya, hindi ko alam kung buong katawan niya, puro sugat. Kasi hubot-hubad na Kung anong siguro bato, pati palo sa Panginoong Kristo. Tapos, pinako pa siya sa krus. Psychologically, sakit, di ba? Iniisip mo masakit, papunta pa lang. Tapos nakapako ka pa sa krus. And then di ba po? Ang hirap nung kalagayan. Kung sa akin lang, nasugatan lang ako Sakit na Di ba po? Ang kalagayan ng Panginoon Kristo, ang pinakakarumal-dumal na nabasa ko. Kasi iba, pugutan lang na ulo, wala namang tapos na kagad. Siya, unti-unti siyang namamatay. Unti-unti siyang hihina bilang katawang tao. Ang kalagayan niya, hindi iba sa lahat, kumbaga sa pahirap na dinananas natin. Tayo, wala lang tayong pera Dinanas natin. Pero siya, yung sugat na nakakaatang sa kanya, at ang iniisip niya, alam niyo kung sino? Tayong lahat. Gayong kahirap ang kalagayan ng isang tao na nakatulan sa crucifixion. Ngayon, bakit po napakahalaga ng crucifixion sa ating mga mananampalataya? Ang pagdurusa ng mortal na anak ng Diyos, magitan ng paghagupit at pagpapako sa krus ay kumakatawan sa dedikasyon ng Panginoon Kristo upang matiyak ang buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Para sa ating mga mananampalataya. Para sa kanyang mga pinili. Isipin po natin to. Ayon po sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip puso niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kapag ikaw ay nakakapanood ng pelikula o drama, malimit po sa mahal na araw po yung tinatawag na mga crucifixion, mga ganun pong nangyayari, magkakaroon po tayo ng kahabagan o pagkaawa sa Panginoon Kristo. Although hindi naman talaga yun ang Panginoon Kristo, sinisalarawan lang nila, pero hindi yun ang totoo. Ngayon po, nakakaramdam o nararamdaman mo yung pagmamahal ng Diyos. At dahil dito, baka ma-inspire. Ma-inspire ng tao nakapanood noon na magsakripisyo rin na kanilang buhay sa iba. No? Minsan po, ganyan po, hindi ba po sumagi sa isipan natin? Halos lahat naman po, minsan sumasabi, dati po, ganyan po ang ating kaisipan. Kapag nakakapanood po tayo ng simpleng drama nga lang, nakakaroon tayo ng emosyon na naramdaman. Maging din po dito sa kalagayan ng Panginoon Kristo natin na papanood, ay nagkakaroon po tayo. Pero dati po yan, ang ating kaisipan patungkol po dyan. Ngunit simula po nang makakilala tayo sa katotohanan, hindi na natin kailangan ng mga drama o maging mga pelikula. Dahil naunawaan na natin ang kahulugan po ng pagdurusa niya at pagpapako niya sa krus. Sapat na po ang salita ng Diyos para manampalataya po tayo at maniwala sa Diyos. Di ba po? May Biblia na po para maunawaan natin at malaman natin ang katotohanan na yun po ang dapat nating paniwalaan po. Minsan, ganito, nangyayari naman po. Minsan sumasagi sa isipan ng tao ang katanungan na, kailangan ba talaga ang crucifixion? Hindi ba pwede na magpatawad na lang ng Diyos na wala nang kapurusan?
Di ba po, minsan sa mga hindi na nanampalataya, ganun. Nagkakaroon sila ng kaisipan na ganun. At wag nang ipadala ang kanyang anak. Diyos naman siya pwede naman Kasi ganun mga magiging kaisipan ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Hindi na naunawaan kung bakit kailangan ng crucifixion, pagpapadala ng ama sa anak. Yun po ang nagiging kaisipan ng mga tao. Minsan po, nagiging maliit na po na yung paningin pagtingin natin sa Diyos. Nagiging maliit na lang yung ating let's say, at tingin na lang natin sa Panginoon, parang maliit na lang Kasi hindi na natin pinapansin mga bagay na ginawa niya. Ibinababa natin siya tulad nating mga tao. Ang lit ng tingin natin sa kabanalan ng Diyos. Minsan po, ganun. Hindi natin napapansin. Hindi na rin natin napapansin talaga yung kabanalan ng Diyos Minsan, nagiging malit na rin ang tingin natin sa kasalanan ng tao. Okay lang yan, okay lang yan. Hindi naman ako naapektuhan Malit na rin ang tingin natin sa katarungan ng Diyos. Ngayon, pwede ba nating isang tabi ang Diyos o ang kasalanan laban sa kanyang kataas-taasang karangalan nang hindi nayurakan ng kanyang perpektong katarungan? Diba po? So, kung gano'n ang kalagayan natin, nagiging malit na rin ang tingin natin sa ating Panginoong Kristo. Hindi naman siya pinili, di ba? Ngunit ang Panginoong Jesus ay handa at willing na ialay ang kanyang buhay sa kanyang mga tagasunod. Sa mga taong pinili, sa mga tao na patuloy na nanampalataya sa Kanya. Tandaan natin na ang Diyos ay perfecto at banal. At tayong lahat ay mga makasalanan at inaamin naman natin. Siya ay matuwid at hukom. Siya din ay mapagmahal. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak at namatay sa krus para sa atin. Kung unawain mong mabuti kung ano ang katarungan ng Diyos, mas maaarok mo rin ng mas malalim na ang pag-ibig ng Diyos na nag-udyok sa Diyos para ipadala ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak para sa atin. Pag nababasa po natin ng John chapter 3, verse 16. Pag-ibig ng Diyos sa atin, pinadala niya ang kanyang anak. At kung hindi dahil kay Kristo, nananatili ang puot ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kawawa tayo. Kung wala pa ni Kristo, baka wala na tayong lahat. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Inako ni Jesus ang sumpa, galit at parusa ng Diyos nang siya po ay nakapako sa krus. At ang kabayaran ng walang hanggang parusa na kamatayan dahil sa kasalanan ay kailangang tapatan din po o tubusin ng walang bahid na kasalanan na dugo ni Kristo. Di ba po ang ganda? Kailangan tubusin niyo yun ng perpektong pamumuhay niya, banal at walang bahid ng pagkakasala. Kaya nga po, tinawag po na precious blood of Christ. Nahigit pa po sa pilak at ginto. Tayo ang currency natin po, di ba? Ang mahalaga sa atin, pilak, kayamanan, ginto. Kasi nagre-represent po yung pilak at ginto sa ating mga luxury, mga pangailangan natin, pagkain, tubig, o yung mga bagay na pangailangan ng isang karaniwang tao. Ngunit, pinagkalooban po tayo ng tinatawag na precious blood of Christ na pinakamahalaga sa lahat. Ang krus na nagpapatotoo, hindi sa worth o halaga natin lahat, kundi sa walang hanggang parusa ng Panginoong Hesus o walang hanggang halaga ng ating Panginoong Kristo. So, yung kahalagaan ng Panginoong Kristo ang pinakamahalaga doon. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao, perfectong tagapamagitan sa tao at maging sa Diyos. Ayon po sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Tayo ay mga makasalanan at meron tayong great Savior na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At yan ang kahalagaan po ng tinatawag na crucifixion sa ating buhay. Tungo po tayo sa kaapat na bahagi. I believe that He died and was buried. Ipinako siya sa krus hanggang mamatay. Totoong namatay si Kristo. Bago pa ang huling hilinga niya, sinabi niya,
It is finished. Pagkatapos ito ay iniyuko niya ang kanyang ulo at tuluyan ng nalagutan ng kanyang hininga. Ayon po sa John chapter 19 verse 13. Nakita ng mga sundalo na patay. Patay na si Jesus, kaya hindi na binali ang binti. Tinusok nila ang tagiliran ni Jesus at lumabas ang tubig at dugo. Dati po, pag yung sa crucifixion po, pag ang isang nakapako ay hindi po patay, babaliin po yung hanggang sa... Di ba kanina po, naipaliwanag ko po, once na kailangan iangat ng isang tao ang kanyang braso at suporta ng pa para huminga. Pero pag binali na, wala nang susuporta, sila laglag. So, malalagutan ka ng hinga. Minuto lang po ang tinatagal po ng isang tao. Nangyari ang lahat ng ito bilang katuparan ng kasulatan. Sinabi ni Apostol Juan na nakita ko mismo ang pangyayari at isinasalaysay ko ito sa inyo. Totoong nangyari ito, kaya alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Isinasalaysay ko ito upang manampalataya rin kayo. At inilibing din siya sa libingan ng isang masasama at mayaman tulad ng sinasabi sa kasulatan ni Isaias, chapter 53, verse 9. At ang lahat ng nangyayari ito ay totoo. Makatitik tayo na totoo ang ating basihan. Si Kristo po at ang kanyang ginawa sa krus ay ayon po sa ating kinanta kanina, no? Na ang Diyos ang ating sandigan, in Christ the solid rock we stand po. Si Kristo ang ating sandigan, siyang ating matibay na bato at kanlungan. Dahil kay Kristo at sa ginawa niya sa krus, grace upon grace, biyaya na. O tinatawag po natin na sukdulang biyaya, ang ating natamo simula nung ipinako o nagdanas ng pagdurusa ang ating Panginoon Kristo. Ganda po, no? Ng ginawa ng Panginoon Kristo sa buhay natin. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat. Maging sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak. Kasi nakatagpo po tayo ng katotohanan. Ito lang iba po ang ating Panginoon Kristo. Na kung saan inalihan kayong buhay, na hindi naman tayo karapat-dapat. Sino ba tayo? Hindi nga tayo layo ng Israel eh. Pero binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ng pagkakataon na magpasalamat. Magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Yung buhay na lang po, yun ang kahalagaan. Kasi kung ang wrath ng God ay tumungo sa ating lahat, noon pa lang po ay wala na. Wala na tayo, wala tayo dito na. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon Kristo, kaya po tayo, lahat ay nandito, at tayo po nagpapasalamat sa Kanya, kaya tayo nandito, nananambahan, at nagbibigay ng panahon at oras, nakikinig, sumasampalataya, nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil ito inutos niya. Napakabuti na ating Panginoon. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, napawi ang galit ng Diyos laban sa atin. Tayo karapat-dapat na hatulan ng kamatayan, ngunit tayo po ay nakatanggap ng pag-ibig mula sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, inalis ang kasalanan na naghiwalay sa atin at sa Diyos. Hinatulan niya ang kasalanan ng si Kristo ay ipinako sa krus. Dahil doon, wala nang kahatulang natitira sa ating lahat. Pinatawad na ang kasalanan natin at ayon po sa Psalms 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din inalis na sa atin ang kasalanan. Malayo, no? Kanluran sa silangan. Layo. Ganon din. Kabuti ang Diyos sa atin na karapat-dapat tayong parusahan. Karapat-dapat tayo talagang wag nang buhayin pa. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos, simula silangan ng kanluran, nakatagpo tayo ng kaligtasan mula sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tinupos at pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Nagkaroon tayo ng tinatawag po na redemption. Ayon po sa Efeso 1:7. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, itinuring tayong matuwid. We are justified. Kailan may hindi nagkasala ang Panginoong Hesus, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya tayo ituring na matuwid ng Diyos.
Dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus Cruz, tayo ay nagkaroon ng reconciliation o naipagkasundo tayo sa Diyos. At maging tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng dyablo, pagkaalipin sa takot at kamatayan. At dahil din sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay nakipag-isa na sa Kanya. We have union with Christ. Kasama tayong ipinako sa krus kasama ni Kristo. Tayo ay inilibing kasama niya at nabuhay na kasama niya na nabubuhay saan? Sa atin. Dahil nakipag-isa na tayo sa ginawa ng Panginoon Kristo sa krus, kailangan natin patayin ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan o sanctification. Magpatuloy tayo na may kabanalan. Yung mga napag-aralan natin, natutunan natin, napakinggan natin, isa pamuhay natin. Although nag-struggle ng mga lingkod ng Diyos, meron tayong natutunan. Ang 10 utos ng Diyos, ang pangaral ng mga lingkod ng Diyos, ang salita ng Diyos na siya nagbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan upang magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang makasalanan natin pagkatao at nang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan at hindi para tayo ay magpatuloy. At dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo, dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan po ng pag-iebanghelyo kay Kristo. At ibahagi natin ang katotohanan ng Panginoon Kristo ay nagdanas ng paghihirap sa ilalim ng pamumuno ni Poncio Pilato. Siya po ay ipinako sa krus, namatay at inilibing. Dapat po tayo magpatuloy. Sumunod. Kanina po, nabanggit ko po kanina na kailangan po na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan darating yung Panginoong Sisi. Bilang mga tagasunod ni Kristo at mananampalataya, tayong lahat po ay naka-entitled sa mga gawain na ito. Sa magitan po ng, kung nagkukwentuhan man tayo ng mga kaibigan natin, pwede naman natin share ang Word of God sa simpleng pamamaraan. Naniniwala tayo na ang Diyos sa pipili sa mga bagay na ito. O kaya, sumama tayo sa mga gawain ng Panginoon tulad ng mga evangelism, at meron po tayo sa Bagong Pook na kung saan ay may gawain doon. May mga kapatiran po tayo doon. At maging sa mga bagay na ginagawa natin dati, namimiss nyo na ba yung pagbibigyan natin ng tracts? Na kung saan, ito po yung unang sistema na ginagawa natin upang tayo po ay makapagbahagi ng salita. Hindi tayo nagsasalita pero nagbibigay lang tayo. Naniniwala tayo na pag binasa nila yun, magkakaroon po sila ng kaalaman o kaunawaan na ganito pala yun. Lahat pala tayo makasalanan, kala ko sila lang. Meron tayong ambag. Although hindi yung dahil sa biyaya ng Diyos, kaya na tayo nakakasunod. Dahil sa ikaw ay anak na ng Diyos, kaya yung bunga mo, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. At hindi sa ating sariling gawa o sa ating kagustuhan lang, hindi. Dahil sa biyaya ng grasya ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng bunga na ipahagi ang salita ng Diyos. At bilang pagtatapos ng ating serye ng pangaral patungkol po sa Apostles' Creed, na He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Ang ating hamon po sa umagang ito, ating paniwalaan ng kredo ng mga apostol at sa sampalatayanan natin na ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay upang ang tulad nating makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggang sa kanyang pagbabalik. Yan lang naman po hinihintay natin. Ang kanyang pagbabalik at maranasan natin ang mga bagay na ito, ang kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat po sa Diyos sa umagang ito, sa kanyang salita about sa Apostles' Creed. At dito po nagtatapos ang aking pangaral sa umagang ito. Tayo po imawit ng isang himnaryo sa ating Panginoon.
veils his lovely face. I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His hope is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na kung gumabay sa bawat sa aming pakikinig. Salamat po, Panginoon, na naunawaan namin at malinaw namin na unawaan ang salita. Tunay nga po, Panginoon, ang iyong paghihirap na dinanas niya kay Poncio Pilato, at pagpapako niya sa krus, maging ang kanyang kamatayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na lubusan namin itong naunawaan kung bakit ka namatay para sa amin lahat. Salamat din po sa iyo, Ama, sa iyong anak, Panginoon, na patuloy na nandito sa aming buhay, gumagabay. Salamat po, Panginoon, dahil kami po hindi karapat-dapat. Karapat-dapat kami, Panginoon, na parusahan. Ikaw po ang Diyos na nagmahal. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Niruan mo kami, ginabayan mo kami. Ikaw nagtiis sa aming Panginoon at hindi nagsasawa, Panginoon. Patuloy na gabayan hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa araw nito, sa iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo. Amen.